Magandang gabi sa inyong lahat, no? Welcome sa ating Bayanihan in Action. Ito po ang inyong host, si Junep Ocampo, at welcome po muli sa isang gabi na namang talakayan, no? Isang makabuluhan at tunay na talaga namang nakaka-excite na talakayan, no? May dalawa tayong bisita ngayon, no? Na pinaunlakan tayo. Ito actually classmates ko sila sa PhD in Communication sa PUP. So unahin ko yung ladies first, syempre, no? So ang unang guest natin si Miss Giame Solde. So, good evening, Giame. Good evening po, Sir Junep. Magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa maulan na gabi na ito po? Oh, yan, no. Actually ngayon kami itong podcast namin live to actually, no, na nangyari nitong bang araw ngayon, Monday, November 3, 2025, no. It's 8 o'clock in the evening at umuulan sa maraming lugar sa Luzon, no. Even sa Mindanao, nasa Mindanao si Giame. Saan ka nga pala sa Mindanao, Giame? Sa Misamis Oriental po ako, sir. Malapit po sa Cagayan de Oro. Tapos, yun nga, maulan dahil sa dalang bagyo ni Tino. Sana po na si Tino, no? Oo nga, si Tino. Sana maging mabilis lang, no, dumaan. Sana wala masyadong baha na dala. So ako ay nasa Canlubang naman, no, sa Laguna. Tapos yung kausap nating, yung bisita nating pangalawa, no, si Mr. Royal Ancheta. No, Sir Royal, good evening. Sir, nasan ka? Hello, magandang gabi, Sir Junep. Ngayon nandito ako sa Ortigas, Pasig. Maulan din siya actually. Oo, actually hindi ka taga dyan, no, sa Pasig. Ano po? Sorry? Taga dyan ka ba sa Pasig? O? Hindi, actually, uwi pa ako ng Taytay after nitong podcast natin. Wow, talaga naman, no? Halfway pa lang, kumbaga si Sir Royal, no? Sana naman tumila na yung ulan, no? Sana mas maluwag na yung traffic mamaya pag, Anyway, ngayong gabi, pag-uusapan natin yung isang napaka-importanting paksa, no? Ang paksa na ito ay tungkol sa pagbabago. No, lagi nating naririnig yan, no? Lalo pag alam mo, magbabagong taon ano yung mga New Year's resolution, di ba? Laging parang lagi na lang pag magpapalit ka ng kalendaryo, laging pinag-uusapan yung pagbabago. So, since less than na lang ba, 60 days before Christmas, di ba ganun? So, mga ilang di ba? So, mga less than 80 days bago o 70 days bago magpalit yung taon. Ano ba itong pagbabago na to o yung planned change? Ano ba yung Giame, paliwanag mo nga sa akin, paano ba pinaplano ang pagbabago? Ay, nako, magandang tanong yan, Sir Junep. Kasi kadalasan, pag sinasabing change, ang naiisip natin ay isang bagay lang, yung parang protesta agad. Kasi pagbabago yung gusto natin. Pero, sa pag-aaral naman ng plan change, may tatlong malalaking pamilya ng estratehiya. Ito yung nilatag ng mga theorists na sina Robert Sheen at saka si Kenneth Ben. Ang tawag nila dito ay una, yung empirical rational, pangalawa naman po yung normative re-educative, at yung pangatlo yung power coercive. Yung tatlo na yun po. Mukhang mabibigat na theories yung binanggit mo. Mabigat na po. Oo. Sino ba teacher natin dyan? Magaling po yung teacher natin dyan. Mukhang pinahihirapan tayo ng teacher natin dyan, no? Oo nga, pag-aralan talaga. Oo, mukhang talagang eksperto sa pagbabago itong ating teacher. So sana matuwa siya dito sa ating discussion ngayong gabi, no? So Royal, ano ba yung may mga binanggit na theory si Ma'am Giame. So pumili ka nga ng isa doon na pwede mong ipaliwanag, o paano ba yung pinakamadali na pagbabago? Siguro simulan ko, sir, dun sa una niyang sinabi, yung empirical rational. Yan kasi yung yung strategy na nakabatay sa utak. Ang assumption po dyan ay rational o yung makatwiran ang mga tao. At kikilos sila ayon sa kanilang self-interest ba o yung kapakanan nila mismo. Basta may paliwanag mo sa kanila ng maayos, susundin na nila yun. So kailangan, no, yung logical, kumbaga. Yung makumbinsi mo sila, no, na tama yung gusto mo mangyari, gano'n. Oo nga. Oo, tama, sir. Oo. Yung naman, no, Miss Giame, at meron ka binanggit na tungkol sa sa ba yun? Tungkol sa puso o paano ba yun? Yung sa puso. Kasi yung nauna kasi yung sinabi ni Sir Royal, yung empirical, kasi yun parang sa utak yun. Tama. So, kailangan mo ipakita yung data at ebidensya doon sa mga tao or kung sino mang beneficiary or kung sino man yung gusto mong magkaroon ng pagbabago. So, doon naman po sa puso, wala naman po papasok yung pangalawang pamilya pagkatapos po ng utak. So, ito na po yung puso. Yung puso naman po, ito naman po yung nakatingin sa norms. Yung mga values natin, yung attitudes natin, paano natin ginagawa yung mga buhay natin sa pang-araw-araw. So, yun yung mga pamantayan, mga paniniwala, at yung ugali natin mismo. Sabi nito,
ang mga tao ay kumikilos batay sa mga nakasanayan na at sa tingin ng kung ano yung tingin nila sa kanilang komunidad. Kaya para magbago, kailangan natin ng re-education. Kailangan nating baguhin ang kanilang normative orientation. Yun. So diyan papasok yung yung mga habits. Ganyan ba yun, yung mga bad habits natin, no? Sanayan na nila yun eh. Oo, no? So, halimbawa, yung nakasanayan na magtatapon sa labas ng jeep, di ba? Yung gano'n naman, kumakain sila sa jeep, tapos yung balat, itatapon lang sa labas. Di ba? Parang ganun ba yun? Na, dahil naging habit na, no? Opo, parang ganun na. Kaya kailangan talaga ng re-education. Kasi nga nakasanayan na nila eh. Ilang taon na nilang ginagawa yun. Tapos napapasa nila yun sa yung generation, by generation. So kung ito na yung nakagawian nila, mahirap na po yung tanggalin sa pag-iisip nila. Yun. Pero ano nga ba? Meron kong pangatlo di ba? Na theory on climate change. Ano nga ba yun sa Royal? Oo. Yung pangatlo naman, yan naman yung, di ba, meron na tayong utak kanina. Tapos yung pangalawa naman, yung puso. Normative, re-educative. So yung pangatlo naman natin, yung power coercive, yan naman yung kamao. So meron tayong utak, puso, at kamao naman. So yung kamao, parang kay Duterte ba yan? Parang ganun ba yan? Parang malakas ang no? Duterte lang ba yun? Ganun, di ba? Tama, yung ganun, ano? Oo, di ba? Kamao Sakto pala yun. So yung pangatlo na yun, sir, yung kamao na yan, yung strategy, gumagamit naman ng kapangyarihan, political, economic, o moral, para pilitin o i-pressure ang pagbabago. So parang ang assumption kasi niyan, yung tao, minsan hindi siya magbabago hanggat walang power o walang rules or kaya walang sanction or penalty. Kaya under niyang kamao na yan, yung change ay nangyayari dahil may authority pressure. So yan yung ibig sabihin nun, sir, yung kamao. So kumbaga may may utos, may nag-utos na magbago. Pero kung wala yon, hindi magbabago, no? Hindi sila magbabago. Siguro dagdag ko lang din diyan, sir, yung diyan din kasi pumapasok yung mass mobilization at social action na galing naman sa pag-aaral ni Chekovay. Halimbawa niyan, sir, alam natin ito, yung people power sa EDSA. Yan yung perfect example ng power coercive strategy. Gumamit sila dyan ng non-violent na paraan na isa ring sub-strategy sa ilalim ng power coercive. Tama po. Malinaw po dun sa nilista ni Chin at ni Ben ang non-violent strategies at ang paggamit ng mga political institutions tulad nga ng pagpasa ng batas o kaya desisyon ng korte, yun bilang mga power coercive method. At ang layunin naman ay yung pilitin ang kabilang panig na sumunod gamit yung mga political sanctions, economic sanctions tulad ng boycott, ano pa ba? O yung tinatawag na moral coercion, yung pag-atake sa kanilang konsensya o kaya yung guilt. Idagdag ko lang din dyan, ma'am, since nasabi mo nga, di ba, bukod sa mass mobilization, pasok din kasi dyan yung social action. O sa madaling sabi, yung pagbuo ng union o samahan para makipagnegosasyon. Actually, very present siya, lalo na sa mga may malalaking korporasyon. Kung familiar kayo dun sa collective bargaining agreement. So yan yung mga pinagkakasunduan ng labor union tsaka nung korporasyon para mag-come up sila sa fair and just na salary at iba pang benepisyo. Yan yung tinatawag ni Chin at Ben na building countervailing power o yung pagbuo naman ng katapat na kapangyarihan laban sa mga nasa pwesto. So pwedeng mabuo pala yung kapangyarihan galing sa baba, no? Pwede po yun. Galing sa mga tao. Ito sir, total naungkat na natin yung pagbabago na yan, di ba? Merong isang mainit na issue ngayon, di ba, na pinag-uusapan ng lahat. No, itong ramdam na ramdam natin to pag umuulan, di ba? Itong flood control projects, di ba? Umuulan na naman. Oo, umuulan na naman. Ramdam mo, nababaha na naman, di ba? Meron kayang pwedeng magbago dito sa mga nangyayaring ito? At paano kaya mangyayari yun? Ako po, sa tingin ko, kailangang magsisimula tayo palagi sa puso o yung normative re-educative. Kasi yun yung popular education na magmumulat sa komunidad. Una sila at alam na nila ang gusto nilang ipaglaban, baka kailangang subukan naman nila yung utak, yung empirical rational. Maghahanda na sila ng mga position paper, magpapakita na ng data at makikipag-dialogo na sa City Hall o kung sino man yung nasa makapangyarihan. Kaya kailangan talaga tutulong-tulong para maumpisahan. Yan ang ikaw, anong tingin mo, Sir Royal, dito sa mga nangyayari sa flood control? Meron kayang posibleng magbago? Hindi natin masabi pero yan ang
pinapangarap at pinagdadasal natin, no? So siguro sa collective efforts din ng mga mamamayan, I hope may mabago at mayanig din yung mga nasa pwesto at wag din nating hayaan na makalimutan to ng taong bayan. Oo nga, kasi parang sa ngayon parang paikot-ikot lang yung discussion, 'di ba? May masasangkot, may susulpot na pangalan tapos ibang pangalan naman yung lalabas. Oo. Kaya diyan nga din papasok kanina, 'di ba, nasabi natin yung kamao. So kung hindi natin makitaan pa ng siguro ng pagbabago, yun nga yung gusto natin, papasok na dyan yung power coercive. So, maaari na tayong mag-rally, yung mass mobilization or mag-picket. Gagamitin na natin lahat ng tools natin para magkaroon ng change. Oo nga. At strategic po yan, ha? Kung yun yung pag-iisip natin, kung pipilitin nating mangyari yun, maganda yun. Pero kailangan din nating tanggapin na tulad ng sinabi ni Karl Marx, na yung mga nasa may kapangyarihan o yung power elites, baka hindi natin madadaan sa pakiusap o data lang. Mahirap kasi silang i-re-educate kasi kung kapalit nun, yung pagkawala ng kanilang kapangyarihan at privilege. Kaya mahirap talaga. Pero yun, nabanggit niyo yung word na education, di ba? Di ba si Nelson Mandela, siya ang nagsabi ng di ba? Education daw is the most powerful tool to change the world, di ba? So parang if you want to change something, education daw ang pinaka makapangyarihang kasangkapan, di ba? Si Miss Giami nasa pagtuturo ka, di ba? So yes. ano sa tingin mo? Totoo ba 'yon na yung pagtuturo o yung mga kabataan, pwede ba nating baguhin yung future by educating the youth today? Oo, kasi magsisimula yan sa parang hindi pa hinog masyado yung pag-iisip ng tao. Kasi kung doon na natin sila i-educate, parang sa huli na, parang mahirap na po yan. Kaya as much as possible, yung kabataan talaga, yun talaga yung parang dapat nating gamitin, turuan, kasi sila yung ibigay ng aksyon. Sila yung mas mataas pa, at mas marami pa yung magagawa. Kaya maganda yun. Ikaw si Royal, di ba nasa corporate ka eh? Diba? So anong tingin mo, meron bang yung mga adult learners o yung mga seminars, effective ba 'yon sa in changing the mindset of professionals? Siguro I would say, sir, effective din naman siya. Pero iba rin talaga yung kapag sinimulan mo ng bata pa, kasi kumbaga sa mold mas may capacity pa to absorb yung mga kabataan. Kasi tayo pag yung nasa adult na, syempre meron natin tayong matinding stand on things, pero hindi naman siya necessarily na sarado na yung isip natin. So possible pa rin naman, sir, na magbago or mag-absorb ng other things, ng other ideology or knowledge. Parang sinabi mong, sir, matitigas na yung ulo natin, no? Pero depende yun paano natin talaga i-re-educate yung tao, bigyan sila ng karunungan sa mga bagay na kailangang may mangyaring pagbabago. Kaya mahalaga din yung kapasidad ng taong mag-i-educate. Kasi parang wala rin. O kuya, ikaw mismo, nagtuturo ka pero hindi mo naman ginagawa sa sarili mo. So parang ang hirap din nun. Oo, yan, no? Tama. You walk the talk, no? Tama. Dapat. Oo. So yun, ang bilis ng oras, no? Parang mauubos na yung oras natin. So meron ba kayong mga panghuling pananalita or parting words na gustong sabihin sa ating mga nanonood ngayong gabi pagdating dito sa pagbabago? At siguro baka meron kayong mensahe na gustong iwan sa kanila, no? Or paalala. Para sa akin po, mahalagang maintindihan natin na may iba't iba talagang paraan para itulak ang pagbabago. Minsan kailangan ng matalinong datos, yun, rational yun. Minsan kailangan ng pagbabago ng pananaw at ugali, normative. At minsan, kailangan talagang gumamit na ng puwersa, coercive na yon. At ang hamon ay ang malaman natin kung alin ang gagamitin natin at kailan natin gagamitin yon. Thank you very much, Miss Giami. Salamat sa tatlong lessons na yun. Ikaw naman, Sir Royal, meron ka bang gustong sabihin? Yes, sir. Ako siguro babalik ako dun sa sinabi natin kanina na lagi tayong magsimula sa puso. Kasi ang tunay na empowerment ay laging nagsisimula sa pagbabago ng pananaw. Mula doon, mas malakas na ang paggamit ng utak at ng kamao. So yung proseso natin, tandaan sana ng mga tagapakinig natin, makinig, pangalawa, magmulat, at of course, yung pangatlo, kumilos.
Kumilos yan, no? Hindi pwedeng puro salita lang, no? Yes. Dapat may gawa. May gawa pa din. Okay, maraming salamat, no, sa inyong oras at sana yung napag-usapan natin ngayon ay nakatulong sa mga nanonood, no? At sana mataas yung grade natin. Sige, maraming salamat. Good night. Ingat kayo, ingat. Opo. Ako po ang inyong host, no? Dito po sa Bayanihan in Action. Hanggang sa muli.